Alleluia, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Isang mapagpalang Martes sa ating lahat po. Ako po'y patuloy na tumatanaw ng malaking utang na loob sa Poong Jesus Nazareno. Ako po'y pinahintulutan na magbakasyon dito sa Pilipinas. Ilang araw na lang. At sa pagkakautong itong na nagmimisa ako sa Basilika at Dambana ng Itim na Nazareno, malapit po ako, nakikita ko siya. Pasensya po kung mabagal ako sa misa. Ninanamnam ko. Alam ko kayo, medyo nagmamadali, meron kayong gagawin, at sanay na kayo. Oras-oras ang misa dito. Pero ako, alam ko na hindi tatagal. Araw-araw naman akong sumusubaybay sa Poong Jesus Nazareno. Ngunit sa misyon, ay babalik ako sa misyon. At nasusubaybayan ko yung Poong Jesus Nazareno. Maliit na imahe lamang sa pamamagitan. Nandun ako sa cellphone ko. Quiapo Church, online mass. Ayon. Dito nandito ko. Kaya nagpapasalamat ako sa ginintuang pribileyo na malapitang isang guni sa Kanya ang pinakamahalaga sa aking puso upang Kanyang paboran ang aking hinihingi sa Kanya. Napakahaba ng aking introduction po. Personal po yun. Sa ating mga pagbasa, unang sulat ni San Pedro. Paalala sa atin, magpakabanal tayo sapagkat ako ay banal. Ang nagsasalita ng ako ay ang Diyos. Ang Diyos ay perpekto. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang kabanalan ng Diyos, ang kabuuan ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, magpaka-Diyos tayo. Hindi ibig sabihin yung galing. Yung pagpapakabanal ng Diyos, kailangan natin
tularan at magaya, magpakabanal tayo. Ano ang ating trabaho? Ano ang ating layunin? Nung nag-aaral po ako ng filosofiya, may isang bantog na philosopher. Sa atin kasi, sa Tagalog, pilosopo. Alam mo yung pilosopo? Yung nagtuturo ng filosofiya. Isa lamang ang trahedya sa buhay. Isa lamang ang trahedya sa buhay, yung kalunos-lunos, kalungkot-lungkot. Ano itong trahedyang ito? Hindi ka naging santo. Hindi ka naging santa. Kung hindi ka naging santa, hindi ka naging santo, kalunos-lunos, pinakamalaking trahedyang nangyari sa iyo. Totoo yan. Sapagkat, pa-impyerno ka. Kung hindi mo naabot yun, magpakasanto tayo. Hindi lamang yung mga nagdadasal tayo. Ako, mahilig ako sa mga santo. Kabilang tayo nila. Hindi naman kailangan nandun ka sa proseso ng kanonisasyon, yung formal na pagkilala na ikayo'y santo at santa. Ang pagiging santo, tularan natin ang Diyos sa kanyang kabaitan, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pagsasakripisyo ng sarili. Hindi ba sinasabi natin yung awit bago sa konsagrasyon, Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Yung ibang pagsasalin, Banal, Banal, Banal. Diyos ng mga hukbo. Diyos sa kataas-taasan. Sapagkat yung mga anghel nagsisiawit, nagpupuri. Tayo'y kabilang dito sa pagkapuro, sa kalinisan, sa perpeksyon, sa kaganapan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Paalala lang po, mahirap po yun. Marami tayong pagkukulang at marami tayong pagkakamali at marami pa tayong kasalanan. Pero paalala lang po mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, yan. Paano tayo magiging banal? Ang ating unang pagbasa, unang sulat ni San Pedro, si Pedro nagtanong, paano naman kami? Iniwan namin ng bahay. Iniwan ni Pedro ang kanyang tahanan, yung asawa niya. Iniwan namin ng ama. Iniwan namin ng ina. Iniwan namin mga lupa para sa inyo. Ang laki ng sinakripisyo namin para sa pagpoproklama ng ebanghelyo. Ano naman? Paano naman kami? Ano ito para sa amin? Huwag kang mag-alala, Pedro. At bukod yan, hindi lang yung pag-iiwan. Isa lang yan, unang bahagi lamang yan. Meron pang pag-uusig. May persecution pa. Meron pang sakripisyong kasunod. Napakahirap talaga sumunod sa Panginoon. Kaya talagang kakamot ka ng ulo kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon at kinakaibigan mo siya. Maraming hiningi. Pero pagsubok ito, mga kapatid, sa dulo, kung tayo'y hanggang sa dulo, kinaibigan natin, hanggang sa dulo, minahal natin ang buong Senyor. Naging tapat tayo. Nakaabot tayo sa finish line ng sanctity, sainthood. Nakaabot tayo sa dapat nating maabot. 100 ibayo ng lupa, ng bahay, ng pamilya ang ibubuhos, ipagkakaloob, ang ibibigay po sa atin ay higit sa imahinasyon ng tao. Ano kaya yun? Makitid, mahina ang aking ulo, pero alam ko na napakaganda. Mabait ang Diyos. Sinusubukan lamang tayo, hindi naman sadista ang Diyos. Sige nga, hanggang saan ang kaya mo? Tingnan natin kung matibay ka. Hindi po yun. Nagtatanong ang Diyos,
Talaga bang mahal mo ako? Mahal mo ba ako? Talagang tunay ka ba? Peke ka ba? Plastic ka ba? Dalisay ka ba? Tunay ka ba? Autentiko ba ang iyong pakikipagkaibigan at pagmamahal sa akin? Katulad ng isang nagmamahal, umiirog, nagsisinta, umiibig. Laging tinatanong, talaga bang minamahal mo ako? Lalo na ang Diyos, ng pinakadiwa ay pag-ibig. Kaya makulit ang Diyos. Makulit. Pare-parehong tanong. Katulad kay Pedro, Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Not once. Pedro, palitan natin ang pangalan. Yung pangalan mo, anak ni ganito, mahal mo ba ako? Take two. Ikaw, yung pangalan mo, anak ng nanay at tatay mo, mahal mo ba ako? Ganyan, makulit ang Diyos. Pagpasensya niyo na yung Diyos. Hindi ako yung Diyos. Ay, pinapaliwanag ko lang yung kay Pedro. Kaya si Pedro, maraming tanong. Yan po. Sige po. At yung mga nauhuli, siyempre mauhuli ka. Napag-iwanan ka na. Yung mga nauhuli para sa Panginoon, siya ay mauuna. Baliktad kasi yung sistema ng Diyos. Baliktad sa sistema ng mundo. Tayo ay mauuna, magiging numero 1 sa mata ng Diyos. Magtiwala lang at kumapit lamang tayo. Sige po, sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway magpakabanal tayo. Patuloy natin iwan ang lahat, alang-alang sa pagmamahal at pakikipagkaibigan natin sa ating nuestro Padre Jesus Nazareno.